ating Diyos na buhay. At muli po, sa ating pagbabasa, inayahan ko po ang lahat na muling tumayo. At sa lahat na may Biblia, samahan po ninyo ako. Ganon din po sa lahat ng wala, ilagay po natin ang ating mga kamay sa harap ng ating dibdib. Our reading is taken from the Holy Gospel of St. John, chapter 14, verse 27. Peace I leave you. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Sa ating wika, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, magsiupo po tayong lahat. At kumusta po kayo mga kapatid? No? Praise the Lord, hallelujah. So yun nga, ang ating pong paksa na ating tatalakayin po natin sa ating inspirational talk, ano ang tunay na kapayapaan? Ito'y napakagandang paksa sapagkat ang bawat isa ay may problema, ang bawat isa ay may pinagdaanan. Ngunit, ano ba talaga ang tunay na kapayapaan? Ang tunay na kapayapaan ayon sa turo ng ating inang simbahan, hindi lamang kawalan ng digmaan, kaguluhan, kundi kaloob ng Diyos na nagmumula sa Kanya mismo. Ito ay nakaugat sa karunungan, katotohanan, at higit sa lahat, ugnayan ng tao sa Diyos at ugnayan sa ating kapwa. So meron po akong 4 na ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ang una nito, ang kapayapaang mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang kapayapaang bunga ng banal na Espiritu Santo. At ang pangatlo, kapayapaang kay Kristo mismo. At ang pang-apat, ang tunay na kapayapaang gabay ng ating buhay. Ang pinakauna, kapayapaang mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang sinasabi ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya'y magbabatak at siya'y papako sa krus, siya'y mamatay at muling mabuhay aakyat sa langit. At sa pamagitan po dito mga kapatid, ano po ba ang gustong ipahawatig ng ating Panginoong Hesukristo? Na sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, hindi maiwasan talaga na nababawalisa. Sino bang tao na hindi natatakot, di ba? Natural ang takot ay sa itong natural response ng isang tao pag may sakuna, pag may pagsubok. Ngunit, ang kapayapaan na sinasabi ng Panginoong Hesus, ito ang kapayapaan niya. No? Ang ibig sabihin, kahit anumang problema sa buhay, anumang pagsubok sa buhay, ang kanyang kapayapaan hindi maglalako. Bakit? Kasi ang nagbigay sa atin ay Diyos, no? At ang ating Panginoong Hesukristo. Siguro marami sa atin na nagkakaroon ng mga problema sa pamilya, no? Nagkakaroon ng problema sa ina, sa anak, no? Hanggang ngayon hindi pa rin peace, no? Wala pa rin siyang kapanatagan sa puso. Dahil minsan nakatuon tayo doon sa problema, nakatuon tayo doon na may nagsabi sa atin na masakit. At ang pagsasabi ng masakit, ito yung mahirap tanggalin. Ngunit walang imposible sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang kapayapaan nagmumula sa ating Panginoong Hesus, tatanggalin kahit anumang bagay na hidwaan o baryer sa bawat isa. Dahil ito sa ating Panginoon. Purihin at palpakan ng ating Diyos na buhay. At ang sabi pa ng ating Panginoong Hesus, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.
Sapagkat alam natin, pag sabihin nating mundo, ano ba yung mga bagay na pwedeng ibigay ng mundo? Success. No? Madami mga taong successful sa buhay. Ngunit, hindi pa rin sila makatulog maayos. Bakit? Kasi yung kapayapaan na bigay ng mundo, ito ay temporary. Hmm. Pwede ding kayamanan. No? Kung gaano kadami ang iyong kayamanan, sabi ng ating Panginoong Isus, ang ating puso ay naroon. So hindi din tayo maging panatag. Sapagkat kung tatanggalin ang bagay na ito, hindi tayo panatag. Bakit? Kasi minsan ang isang tao nakatuon na rin, nakaangkla na rin doon ang kanyang pananalig. No? Mayroon ako, maganda ang aking trabaho, maganda ang aking company, maganda ang aking pasahod, maayos ang aking pamilya. Yun ay temporary. Yun ang pwedeng ibigay ng mundo. Ngunit ang binibigay ng ating Panginoong Hesukristo, it is unlasting, unshakable faith that remains in hard time. No, siguro madami mga patutuo dito sa ating gawain. Bawat patutuo nila, grabe yung pinagdaanan nila. Ngunit, nakikita mo rin sa kanilang mga mukha kasi ang kapayapaan nagmamanifest sa mukha ng isang tao. May sakit, pero hindi mo alam na may sakit pala, no? Lagi nakangiti. It is the peace of Christ, no? Purihin at palapakan ng ating Diyos. At ang bawat kapayapaan nito, tayo'y laging nare-remind, no? Sa bawat pagdalo natin ng banal na misa, no? Bago magsisimula, the priest, sinasabi ng pari, peace be with you. No? Bago din tatanggapin natin ang katawan ng ating Panginoong Isus, binibigkas ulit. Ang kapayapaan ng Diyos ay suma sa inyo. And we respond, peace be with you. Ganun din sa pagkatapos na misa. Mayroon din sinasabi din sa atin, ang kapayapaan ng Panginoong Isus, dalhin ninyo. Share the peace of Christ. At itong kapayapaan, kapatid, na ating tinatanggap dahil bilang isang Eucharistic ministers din, meron din kami na experience. No? Minsan may tumatanggap sa katawan ng ating Panginoong Isus, umiiyak, no? Sa daming problema sa buhay. Ngunit the time that we receive Christ, no, in the Holy Communion, we receive inner peace. At yung kapayapaan na yun, it is an unshakable peace. No? Kapayapaan na hindi kayang ibigay sa mundong ito. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At ito pa ang sinabi ng ating Panginoon, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Kayo ba'y nabalisa? Minsan takot dahil nakaka-receive ng termination letter, naka-receive ng notice period na sa trabaho. Siguro, wala naman taong hindi natatakot. Ngunit, pag tayo natatakot o nababalisa, saan tayo pumupunta? Sangguni tayo kung sino ang pinagmumulan ng lahat. Yun ang ating Panginoon. At sa pamagitan roon, magkakaroon tayo ng panatag. At balikan natin lagi kung anong sinimulan ng Diyos sa iyo ng mabuti, sabi ng ating Panginoon, siya ang tatapos. So anong sinimulan ng Diyos sa atin? Na tayo'y nagkakaroon ng pamilya dito sa Qatar, nagkakaroon ng trabaho na maayos dito sa Qatar, dahil yun sa Diyos at hindi dahil sa atin. Sapagkat minsan, bilang isang tao, minsan pumapasok yung tinatawag na, yung minsan nasasabi natin, dahil ito sa aking pagsisikap. So minsan, yung isipan at puso natin hindi panatag dahil akala natin dahil ito sa ating pagsisikap, kapatid. Ngunit, sa oras nito, mga kapatid, ito ang paalala ng ating Panginoon. Hindi dahil ito sa ating pagsisikap. Sapagkat kung ang pagsisikap lamang ay basihan ng lahat, ang daming nagsisikap, mga kapatid. Ngunit, ang grasya ng Diyos, dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya, ito'y nagbubunga. Madami nagpatutuo dito na simple lang kanilang mga trabaho dito sa bansang Qatar. Ngunit, payapa ang kanilang kalooban at puso. Bakit? Dahil sa bawat pagdalo natin sa gawain, wala tayong ibang inasahan, kundi si Yahweh El Shaddai. Purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At sa bawat dako ng mga challenges, obstruction sa buhay, trials ng buhay, the Lord will give us the courage to face that one. Why? Because the peace of Christ He's given to us. Panghawakan natin at i-accept natin iyon. Sapagkat kung ang panghawakan natin ang mundong ito, sabi nga,
di tayo panatag, di tayo makatulog maayos, sinong masisira? Ang ating katawan na banal, na templo ng banal na Espiritu Santo. So pangalawa mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan at pananampalataya. Bakit sinasabi nun bunga ng Espiritu Santo? Hindi sinabing mga bunga ng Espiritu Santo sapagkat ito'y kaugnay mga kapatid. Kung meron kang pag-ibig sa iyong puso, nakakatiyak yon na meron kang kapayapaan sa iyong puso. No? Sapagkat sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. At sino ang nagmamahal sa Diyos? May katiyakan. Dahil kung tayo nagmamahal, aayusin natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. No? Aayusin natin ang ating relasyon sa ating kapwa. Sapagkat hindi tayo maging maayos kung minsan mayroong nagtatampo tayo o minsan nagagalit tayo sa isang tao o sabihin natin nagtatampo ka sa iyong misis, nagtatampo ka sa iyong anak o sa iyong magulang. Sapagkat pag may nasasabi talaga masakit. Pero lagi nating tatandaan, kung tayo nagpapatawad sa ating puso, then peace will come to us. No? Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, napakagandang panalangin natin, the Lord's Prayer. No? Sino magpapatawad sa kanilang kapwa, siya patatawarin din. So kung tayo'y pinapatawad ng Diyos at hindi tayo magpapatawad, we cannot get the true peace na sinabi ng ating Panginoon. So purihin at palapakan ng ating Diyos, sapagkat ang katahimikan ng puso at isipan, dahil ito'y sa pagtitiwala sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai, na kung saan patuloy nating sinasamba sa dakong ito, patuloy nating kinakatagpo sa dakong ito. At ang pangatlo mga kapatid, kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso chapter 2 verse 14. Sapagkat si Kristo mismo ang ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil at giniba ang mga pader na naghiwalay sa kanila. Sinasabi doon mga kapatid, ang ginigiba ang pader in between slave and in between free people. Giniba ng ating Panginoon. Sino ang ating Panginoong Hesus? Siya mismo ang kapayapaan. Kaya laging sinasabi ng pari during Mass, peace be with you. Ibig sabihin, si Kristo ang suma sa inyo. Si Kristo ang suma sa atin. At ano po ang gustong ibig sabihin, ang ipahiwatig nito mga kapatid? Na hindi lamang ang Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang kapayapaan. Siya mismo. Kaya makikita po natin dito mga kapatid. Siguro, way back I think it is September 30, dahil nga yung lugar namin sa Cebu ay, sa totoo, apektado din po mga kapatid, yung lugar namin. At for almost 2 days, di ko makontak aking magulang, di ko lang sinasabi na aking sister wife, pero ako'y nagpipray. Dati yung prayers ko lang medyo, hindi siya constant. Pero dahil sa pangyayaring iyon, yung rosary, divine mercy, nagpipray ko talaga na aking magulang maayos sapagkat siyempre yung bahay, crack ang bahay, nakikita mo sa mga post, kasi may grupo kami, laging napupuso. Meron namang dumating, yung aftershock daw, napakadami at ang aftershock ay parang lindol na rin. 6.9, tapos sabi nila ay 7.2. Tapos, magulang ko nilalagnat. Ngunit anong magagawa ko? Bilang isang tao, wala tayong magagawa. Ngunit, dahil sa kaloob ng Diyos, if we pray, we have a power. At yun ang panalangin mga kapatid. Sapagkat ating Panginoong Hesukristo, siya ay tunay na ang kapayapaan natin. At humawak tayo sa Kanya, no? Na hindi lamang siya nagbigay, ngunit siya mismo ang kapayapaan. Purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At ang pang-apat mga kapatid, ito po ay isa sa pinakamahalaga na muring tandaan at isa sa buhay po natin. Kapayapaan bilang gabay sa buhay. Colossians chapter 3 verse 15. Ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa inyong mga puso sapagkat sa gayong kapayapaan kayo'y tinawag sa isang katawan at magpasalamat kayo.
Ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Na sa bawat emosyon, pasya, direksyon sa buhay, sa halip na tayo nagagalit, natatakot o kinakabahan, hayaan nating manaig ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay. Sapagkat, madaling magdesisyon, madaling pag minsan ang isang tao, kagaya sa akin, di naman ako perfectong husband din. Minsan, di naman lagi nagtatampo, pero may panahon na ako'y nagtatampo sa aking misis, no? Sapagkat, sabi nga, yung bawat isa ay may different upbringings, no? At kung minsan na doon tayo nasasanayan natin, minsan yung misis ko ay madaling tawag nito, mapautos. So minsan, nung una yon hindi ko tanggap. Pero dumating talaga ang panahon na matatanggap mo dahil nga kung tatanggapin mo kasi kabiyak mo, kapartner mo, kaisa mo, magkakaroon ka ng panatag, no? Panatag kasi nga kaisa nga kayo. Pinag-isa kayo ng Diyos, pinag-isa kami ng Diyos. So pinag-pray ko, Lord, teach me, no? Teach me na maintindihan ko, teach me na mahalin ko yung aking misis sapagkat sa pamagitan dito, we receive the peace from the Lord Jesus Christ. At yun nga, sa bawat desisyon nating buhay, sa bawat direksyon ng ating buhay, lagi nating tatandaan na kailangan natin ng gabay ng kapayapaan. If we decide, if we don't have peace, kagaya po sa akin mga kapatid, way back last April, naka-receive ako ng termination letter. So nung time na yun, dahil siyempre terminated ka sa company, so welcome ka na sa ibang trabaho. So nung time na yun, may tumawag agad sa akin. Tapos, siyempre, hindi pa na-sink in sa aking isipan. Sabi sa akin, Mr. Horcalis, are you willing to move to Saudi? Sabi sa akin. Sinabi ko, yes, I am willing to move to Saudi. So, sabi, are you willing to undergo an interview? So, nag-ano ako ng interview. So, during sa interview, mga kapatid, okay, pasado sa interview, sabi sa akin, HR will contact you, will send the offer letter. So, praise the Lord. So, na-receive ko na yung offer letter. Napakagandang offer, napakagandang privilege. Ngunit, nung una, gusto kong signan. Nung pinakauna. Ngunit, alam po ninyo mga kapatid, walang peace sa aking puso sapagkat doon, walang simbahan dito. For almost 15 years, nabubuhay si Brother Joprin na nasa simbahan at sa kagawain. At sa I decide, sabi ko, Lord, ang lahat ay nabumula sa iyo at lahat bigay mo, Panginoon. Wala akong bibang pipiliin. Pipiliin ko pa rin ang aking paglilingkod. At sa magitan doon, yung peace, kapayapaan sa puso. At higit sa lahat, kasama mo ang iyong pamilya. At muli mga kapatid, lagi po nating tatandaan na sa buhay, ibabaw ng lupang ito, ng ating pinagmimisyon, pinagjo-journey, lagi po nating tatandaan ang tatlong bagay. Pinakauna, forgive someone. May mga conflicts, mga sa buhay, pero ang pagpapatawad, ito ay isang desisyon mga kapatid. At promote unity sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, at higit sa lahat, we build bridge sa pagkakaisa. At always seek peace inside. Lagi tayong mag-spend ng panahon sa ating Panginoong Hesukristo through prayers, through the Holy Rosary, sapagkat ito'y journey ng ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, regular to attend the Holy Eucharist, sapagkat ito'y napakahalaga. At through the Eucharist, we receive inner peace that the words cannot give. At muli po mga kapatid, inanyahan ko po na ang lahat ay tumayo at ang lahat po ay sama-sama nating bigkasin ang nasa aklat ng mga awit, Kabanata 27, 1. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Muli po, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay napakabuti sa ating mga puso. Peace be with you.